Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga followers at lalo tigit sa ating mga kapatiran, mga lingkod ng Diyos, mga trabahador ni Jesus o manggagawa ng Panginoon sa oras na ito po. Ang takil po natin today ay regarding sa panalangin, walang patid manalangin. Yan. Pag tayo po nagbabasa ng Bible, pag tayo po nakikinig ng salita ng Diyos sa mga nangangaral, tayo po ay kinakausap ng Diyos. Pero kapag tayo naman po ay magpe-pray, tayo naman po ang magkapag-usap sa Diyos. Si Jesus po ay tuwing siya magmi-mission, pagkatapos niya mag-mission, mangaral, siya po ay nagpe-pray pagkatapos. Si Daniel po, nakulong po si Daniel at dahil sa kaso na kung saan siya ay nagpipray kahit may batas na bawal manalangin. At 3 beses po siya nanalangin sa isang araw. Sa bubong po ang kanyang prayer room. Kaya tayo po dito sa mundo, magkaiba man tayo na religion, dapat po tayo lagi magpipray. Ang pagpipray po ay nanggagaling po sa puso. Ano man po ang ating mga pangangailangan, o ano man ang problema, o ano man ang sakit, o ano man ang mga pagsubok na dinaanan, dapat gawin po natin ang ipagkatiwala sa Diyos. Kahit yung karamdaman na hindi kaya ng doktor ng gamot, manampalataya po tayo. At ganito po ang magpipray. Hallelujah. Praise you, Jesus. Magnify your holy name. Sambahin na yung dakilang pangalan, Ama. Ikaw po ang Diyos na kataas-taasan, kayo po ang may likha ng langit at lupa, kayo po ang author ng aming mga buhay. Salamat po sa morning na ito, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa maraming blessing na ginawa nyo. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat nyo po sa amin sa araw-araw, lalo na dito sa firm of construction. Iningatan nyo po ang lahat ng manggagawa dito sa Nigeria, sa Indorama Fertilizer. Thank you so much po, Panginoon, dahil ang lahat ng mga panalangin ay iyo pong tinutugon. Thank you so much po, Jesus, sa mga solusyon sa mga problema. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagpapagaling sa mga karamdaman. Salamat po, Jesus, sa pag-iingat niyo po sa bawat pamilya namin na nasa Pilipinas. At thank you rin po sa lahat po, Panginoon, ng mga pagsubok na pinagkaluban niyo po kami ng lakas, ng pag-asa, para mapagtagumpayan po namin malagpasan. Sa oras na ito, Jesus, ano man po ang nakikita niyo pong karumihan, kasalanan, sinadya o hindi sinadya, malaki o maliit, hayag o lihim, hinihingi po namin ng tawad. At lalo tigit, pinapatawad na rin namin ang lahat na nagkakasala. Nanampalataya po kami na kayo ay napako sa krus, namatay within 3 days at muling nabuhay. Sa oras nito, Panginoon, patuloy ko pong nilalapit ang bansang Pilipinas. Lord, mula presidente hanggang sa ultimong mamamayan, nawa, ikaw ang patuloy na magbago ng mindset, na magtulungan, magmahalan, at lalo tigit, gawin ang duty responsibility ng lahat ng mga namamahala sa bansang Pilipinas, na sila ay magiging daluyan ng pagpapala, daluyan ng kaayusan ng Pilipinas, daluyan ng kapayapaan, daluyan ng mga kumpanya na maitatayo, na marami pong mga Pilipino ang magkaroon ng trabaho. I-bless niyo po ang mga company. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga trabahador. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga pananim ng mga magsasaka na marami pong harvest, at ilayo niyo po sa mga bagyo po, Panginoon, para hindi po masalanta ang mga pananim at sa mga baha. Ganon din po ang mga mangingisda, Lord. I-bless niyo po na marami silang huli. Pagpalain niyo po ang karagatan ng Pilipinas. Punuin niyo po ng mga isda. Wala naman imposible sa iyo eh. Ganon din po, Jesus, dalahin ko po, Panginoon, alisin niyo po ang
pagkainggitan, alisin niyo po ang kung saan ang corruption sa Pilipinas. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga masasamang tao, baguhin niyo po sila. Lahat kami, magkaiba-iba man ang religion, magkaiba-iba man ang aming katayuan. Nawa, ikaw ang maghari sa buong Pilipinas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling ko po, kubiran niyo po na yung banal na dugo, na yung Santong Espiritu, at suguin niyo po ang mga warrior angels sa lahat ng klase ng trahedya, lindol, baha, bagyo, tagutom, at higit sa lahat, Panginoon, ang pagputok ng mga bulkan, ganun din po agad ang mga tsunami. Dalahin ko po, Ama, sa iyo po namin pinagkatiwala ang mga mamamahala sa bansa namin. At sa oras nito, tinataas ko rin po sa iyo kaming mga OFW po, Panginoon. Lalo na kami sa construction firm. Saan man kami sa apat na sulok ng mundong ito, ingatan niyo po ang lahat ng mga nagtatrabaho, lalo na sa rest o sa delikadong trabaho, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo ang banal na trono, God, ang Daiwo Company. Pagpalain niyo po dahil naging daluyan ng pagpapala sa aming mga pamilya. Ganon din po na marami po siyang mabuksan ng mga project. At dalahin ko po anuman ang mga problemang kinakaharap ng Daiwo, kayo po ang patuloy na magbigay ng solusyon. Even po ang Korean company, Hyundai, Samsung, Daiwa, Lord, bless niyo po sila. Dahil marami mga Pilipino ang umaasa sa kanila po, Panginoon. Dalahin ko po, patuloy niyo pong ipagkaloob ang mga project sa kanila. At ang mga DH po, Panginoon, na ngayon may mga minamalitrato po, Jesus. Umalis sa Pilipinas para umasenso pero minamalitrato po, Panginoon. Iligtas niyo po sila na makauwi ng matiwasay ang lahat sa oras na ito. Saan man sila naroon, nagmamakaawa ako. Tugunin niyo po ang kanilang mga panalangin, ang kanilang pagluha at pag-iyak. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, na kung saan ang may mga karamdaman, lalo na ang kasamahan namin na si Ricto na nasa hospital ngayon, na naparalyze po, Panginoon, na stroke sa pangalan ni Jesus. Ikaw na ugat, lahat ng buong katawan na naapektuhan, mag-function ka. Inuutosan kita. In Jesus' name, totally healing po, Panginoon. Gamitin niyo po ang doktor, mga gamot, mga nagterapi sa pangalan ni Jesus, even ang mga nurse, magiging channel of blessing at maghimala ka sa kanyang karamdaman. Na makabalik po ang normal niyang pangangatawan. In Jesus' name. Magiging normal po ang blood pressure niya na po, Panginoon. Wala naman imposible sa iyo. According to your words, magkaroon lang kami ng pananampalataya kasing laki ng buto ng mustasa. Utusan namin ang bundok na tumilapon sa dagat, mangyayari ang aming kahilingan. At sabi sa mga salita sa John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you. Lahat ng aming kagustuhan sa pangalan mo, Jesus, hilingin namin sa Ama, ipagkakaloob niyo po, Panginoon. Kaya nagpapasalamat na po ako ngayon, O Lord, sa iyong pagtugon. Tinataas ko rin po, Jesus, ang lahat na may mga karamdaman sa Pilipinas, mga pastor, evangelista, guro, apostol, propeta, mga kapatiran namin, even ang may mga kanser na sa mga ospital, sa pangalan mo, Jesus, ipuin niyo po ang kanilang mga karamdaman. Maawa po kayo na wala silang pampadoktor, yung iba nagtitiis, nasa bahay na lang. Ang aking may bahay, lalo na ang kanyang diabetes, sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo po. Ganon din po ang kanyang kapatid, in Jesus' name, si Mano Cardo, pagalingin niyo po ang kanyang diabetic po, Panginoon. Ang kanyang sugat, in Jesus' name, hipuin niyo po na yung pagpalang kamay. Tinataas ko po sa iyong banal na trono, God, ang lahat-lahat po, Panginoon, na wala pong trabaho. Lord, nagmamakaawa po ako. Araw-araw po kailangan ng financial, lalo na ang mga nangupahan, may bayarin at tubig, ilaw. In the mighty name of Jesus, pagkaluban niyo po sila ng trabaho, ng kumpanya, mabait na mga amo, malaki ang sahod, magaang na trabaho, mabait na kasamahan. Dahil dito lang po makukuha ang mga source of income. Ang mga nagninegosyo po, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng klase ng produkto na kanilang ginagawa na maging sold out sa market po, Panginoon.
I-bless niyo po ang mga namamasukan. Pagpalain niyo po lahat, bigyan mo po ng iba yung kalakasan. Ingatan niyo po ang mga sinasakyan araw-araw. Ilayo niyo po sa aksidente, sasakyang panlupa, pagpapuyod pandagat. I-bless niyo po ang lahat ng mga minero, mga seaman na ang kanilang hanap buhay po ay sa dagat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ilayo niyo po sila sa bagyo, sa malalaking alon. Dalahin ko po, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, na ngayon ay nag-a-apply papuntang abroad, lahat po kanilang mga documentation, lahat ng paghihintay sa visa, nawa po, Panginoon, ay tugunin niyo po ang kanilang mga panalangin. Dalahin ko po ang mga shorted ang financial po, God, ang baon sa utang, sa pangalan ni Jesus. Kayo po ang patuloy na magkaloob sa kanilang mga resources na i-bless niyo po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, maraming salamat po, Jesus. Tinataas ko po sa iyong banal na trono. In the mighty name of Jesus, i-bless niyo po ang buong Pilipinas. Pagpalain niyo po ang bawat Pilipino sa apat na sulok ng mundong ito. Sa ngayon po, Panginoon, sa iyo ko pinagkatiwala ang aming trabaho ngayon. In the mighty name of Jesus, pagpalain niyo po ang araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, mga kababayan, ang ibig sabihin ng panalangin. Nanggagaling sa puso na may pananampalataya. Kaya, God bless po. Enjoy lang po ang life. At huwag nyo pong kalimutan. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit tayong napapagala, bibigatan ng luba at tayo kanyang pagpapahingahin. Magkaiba man tayo ng religion, ano man ang katayuan, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kahit gaano ka kasama, ang Diyos hindi lumalayo. Mindset mo lang ang nagsabi na, ang isipan mo lang na lumalayo ang Diyos sa iyo dahil masama ka. Hindi galit ang Diyos sa katauhan mo. Ang ginagawa lang natin na kasalanan, ang sanggalit ang Panginoon. Kaya manumbalik po tayo sa Panginoon at magpakumbaba. Sa Diyos so ang kapurihan, pasalamat, nawa ang pagpapala ng Diyos, patnubay ng banal na Espiritu, ang pag-iingat ng laksa-laksang mga anghel sa ating mga sinasakyan, sa ating paghahanap buhay. Ingatan po tayo ng Diyos na magtatagumpay, maabot ang mga pangarap. God bless po.